ating lahat, tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng Kwaresma. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsitayo po ang lahat. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-ipagkais ng Espiritu Santo, naway sunayin niyong lahat. Sa Ebanghelyo, sa unang linggo ng Kwaresma, mananalangin at nagayon si Jesus sa ilang bago siya sinimulan ng kanyang misyon na kain ng tao sa pagbabalik sa Ama. Ang Kwaresma ay panahon ng pagsasanay, panahon ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik sa Diyos. Sa ganitong paraan, kasama rin tayo ni Jesus sa ilang. Kaya mga kapatid, sa unang linggo ito, manapay itanong natin sa ating sarili, kakagat ba tayo sa bitag at paing ni Satanas? Mga kapatid, sa mga panahon na tayo ay napadala sa tukso ng demonyo, sa panahon na tayo nagkasala, sa panahon na tayo na-entertain ng pagtutukso ng Satanas, humingi tayo ngayon ng awa at patawad sa Diyos. Sabay-sabay, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na nagbago na kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa aming Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa kapangyarihan na sa Papa Francisco ay pinagkaloob sa akin, igagawad ko sa inyong lahat ang indulhensya plenaria, ang kapatawaran sa lahat-lahat ng inyong mga kasalanan, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Ama nating makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahanda sa 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami naway lalong munlad sa pagtuklas sa hiwaga at tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal
bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nagsiyuko po ang mga. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa daan. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipunin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipunin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y iturong, O Diyos. Iturong mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Iturong mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon gulitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at matnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay, at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Pagbasa mula sa unang sulat na Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayan ito, pinuntahan niya at inarangan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, wawalo, ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ang hindi nagpaglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako ng Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na umakyat sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas ng panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Jesus
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, si Jesus at ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at tinutokso ni Satanas. Mailap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dapin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at pinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan niyo at talikdan ang mga kasalanan. Maniwala kayo sa mabuting balita ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyo lahat. God is good all the time. Talagang napakabuti po ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Nagwawi po siya. Nanalo siya laban kay Satanas. Napagtagumpayan niya ang bitag, ang panin ni Satanas. Kaya ang hamon po sa atin, sa unang linggo ng Kwaresma, kakagat ka ba? Kung yung isda po ay bigyan mo ng magandang kain, may nakita na ba kayo na nanghuli ng isda nasa Facebook? Meron siyang napakagandang pain. Isang shrimps na hipon. Pero yung hipon na yon ay hindi naman tunay. Pero pag tinapon niya ganyan, nakakahuli ng malalaking isda, mga bunjing, mga yerping. At tuwang-tuwa yung mga mahang isda. Napapa-alleluia sila kahit na panahon ng Kwaresma. Dahil nabitag nasilo nila sa pamagitan ng pain na pege. Ganon din po yung manok. Di ba? Nabibitag sa pain nila ang manok na labuyo. At tuwa-tuwa po pag nabitag nila ang labuyo. Sarap na sarap sila sa tinolang manok. Pero hayop po yan. Hayop. Pasintabi po. Paano na yung tao na marunong manuri, marunong mag-isip, marunong mag-discern? Nabibitag din, di ba? Kumakagat rin sa patigo at sa dila. Mga kapatid, unang linggo ng Kwaresma,
umarangkada ang laban sa Diablo at kay Satanas. Alam ba ninyo ang kahulugan ng Satanas? Satana. Kontra. Adversary. Laging salungat. Diba? Kung ang Diyos gagawa ng mabuti, ang gagawin ni Satanas ay masama. Kung ang Diyos ay pagmamahal, anong ihasik ni Satanas? Hatred, di ba? Mga kapatid, ito ang nais iparating sa atin ng Ebanghelyo ni San Mateo. Pero mas maganda sa Ebanghelyo sa taong ito, ang pinakamaikli na Ebanghelyo tungkol sa panlukso ng Diablo kay Jesus. The shortest is the Gospel of Saint Mark, not like the Gospel of Matthew and Luke. Ay napakahaba po at detalyado. Pero, klaro-klaro naman ang tinututukan sa Ebanghelyo ni San Marcos. Bagamat ito'y maikli, ito ay sapul. Nasa tamang pamamaraan kung paano tayo makipaglaban sa demonyo. At paano siya nakipaglaban sa demonyo. Mga kapatid, pare-pareho po sa unang linggo ito ang Ebanghelyo, ang tungkol sa pananukso kay Jesus. At ang kwento ng temptation of Jesus, siya ay dinala ng Espiritu sa ilang, sa disyerto. Alam po ninyo, ang disyerto is not only a location or a place. It is also a situation and an experience. Hindi lamang po ito disyerto sa Middle East, sa Egypt, sa Syria. Hindi lang ito isang lugar. Ito po ay karanasan. Ito ay sitwasyon. Yung bang nasa ilang tayo, isolate tayo, tulad ng ating Panginoong Yesus. Kaya yung unang bahagi ng Ebanghelyo ay sinusubukan sa Yesus. Parang ito yung training ground niya kung paano niya labanan ang demonyo at si Satanas. Yung ikalawang bahagi po ng Ebanghelyo natin ngayon ay yung mission naman. Kaya po, sa una, tinuruan tayo kung paano natin labanan ng tukso. Ano po ang ginamit ni San Marcos? Dahil po tukso, tanda natin, ang tukso ay laging nariyan. Hindi pwede tayong kantahin yung ano yung Brad? O tukso layuan mo ako. Di ba? Hindi. Hindi po lalayo sa atin ang tukso. Ang dapat po, tayo na ang lumayo sa tukso. Tama ba, Brad? Di ba?
Tama po. Amen. Paano ito, Brad? Mga lalaki, sumasagot ng amen. Ano? Para naman kayo mga babae, wala kayong experience na tinutokso rin kayo. Kala niyo mga lalaki lamang ang tinutokso ng diablo. Lahat po tayo. The devil and temptation is always there. Huwag kayong matatakot po. Labanan natin. Dahil temptation is everywhere. Remember, sabi ko nga, the desert is not only a place or a location, it is also a situation. And it is also an experience sa buhay natin. Kaya po, yung unang bahagi natin ngayon ay tinuturuan tayo kung paano natin malabanan. Maki-wrestling tayo kay Satanas para malabanan. Pero hindi lamang po prayer. Hindi lamang magdasal ka. Kailangan nasa gawa mo rin. Hindi mo lang sabihin, kumanta, utokso, layuan mo ako. Tatawanan ka ng demonyo. Sasabihin, hindi ako lalayo. Lalo ako lalapit sa iyo. Iinisin ka niya. Ang mas maganda po, ikaw na lumayo. Magkusa ka na. Magtiis ka na. At talaga, ang tukso ay bahagi na. Kaya mga kapatid, tandaan ito natin. Huwag tayo matakot sa tukso. Katakutan natin si Satanas. Because temptation is not yet a sin. Amen. Amen! Hindi pa po kasalanan ng tukso. Malinaw? Kailan po, Brad, kailan nagiging kasalanan ng tukso? Nagiging kasalanan ng tukso kung ikaw ay nagpa-entertain. Diba? At na-entertain ka naman. Patay kang bata ka. Nahulog ka na sa tukso. At doon po, magiging kasalanan niyo. Amen. Maliwanag po. Kaya, pag-aralan natin sa maikling Ebanghelyo ni San Marcos kung paano natin malalabanan ang tukso. Sabi niya, makiisa tayo. Makipagkaisa tayo. Makipagkaisa tayo. Makipaglaban tayo. Pakikipag-isang puso at diwa sa Diyos. Ito ang importanteng paraan. Pakikipagtipan sa Panginoon. Yung bang makipag-covenant ka. Patutuhanan mo kung paano supilin ito. At huwag kang magpapadala sa udyok ng laman at katawan. Liwanag mo. Ganon mo labanan. May kwento po ako sa inyo. May isang lalaki, may asawa. Nag-seminar siya sa Boracay. Ngayon, meron siyang kasama sa seminar na nabighani siya at nabighani rin siya. Ang tanong po sa kanya, are you married or not? Are you single? Nako. Hindi
ang sagot po. It's a moment of truth. Ngayon, unti-unti po niyang tinanggal yung wedding ring niya. Itinago niya. Pero nung itinago niya yung singsing niya, may bakas pa. May puti. Yung pinanggalingan ng singsing. Aba, nagbunos dili po siya. Baka mahalata ng magandang babae na nagsisinungaling siya. Are you single? Are you married? Kaya po, naaalala niya yung wedding ring niya. Naalala siya yung tipan nila, yung covenant nila. Ano yung covenant nila? Nung kinasal sila, isuot mo ang singsing na ito, tanda ng aking katapatan. At hindi kita pagtataksilan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya po, nung naalala niya yung commitment niya, sabi niya, sorry, may asawa ako, may anak ako, pasensya na yun, maghanap ka ng iba. Because of the covenant, hindi siya nagtuso. Nabitag na sana siya. Burakay pa naman. Malayo sa asawa niya. Pero hindi siya natuso. Dahil alam po niya yung misyon niya. Ang pakikilahok sa misyon. Ang ipahayag ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa unang linggo ng Kwaresma, tinuturuan ko tayo. Paglabanan natin ang tukso. Tulad ni Jesus nung siya'y nasa ilang, alam po ng demonyo ang kanyang vulnerability. Alam niya yung weakness ng Panginoon. Kaya inoperan siya doon kay San Mateo. No? Yung Ebanghelyo kay San Mateo. Pero pinaglabanan po niya. Mga kapatid, maging attached tayo sa ating ugnayan sa Diyos. Lalo natin palalimin dahil inaanyayahan tayo ng Panginoon na palalimin natin ang ating ugnayan sa Diyos, ang ating misyon. At ano yung ating mission, Brad? Ano yung mission natin? So yung ating mission, ipinaalala po sa atin noong Miyerkules na ako. Sinabi doon, magbalik loob ka at sumampalataya sa banal na Ebanghelyo. Pagbabalik loob, iugnay mo, i-unite mo ang iyong sarili sa Diyos. Pangalawa, hindi po sapat to repent, but to believe in the gospel. Palalimin mo sa pamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Mga kapatid, malinaw ba? Yun po ang sandata natin. Ako rin, ayaw ko ng pahabain. Ako rin po, noong 2019, before COVID-19,
ay dumaan po sa aking desert experience. I was burned out. I was about to leave the prison. I was about to end my life. I wrestled with the devil. Ang ganda ng offer niya. Ang ganda ng offer niya. Para matapos ang lahat, wala nang problema. Tapusin mo na ang buhay mo. Pangalawa, na ginawa ng demonyo. Pagod na pagod ka. Burnout ka na. Persecuted ka na. Umas ka na. Hirap na hirap ka ng buhay mo. Ang bulong ng demonyo. Ang maraming buhay sa labas. Hanggang sa huli po, humiling ako ng exorcist. Dahil damang-dama ko po, napoposes ako ng demonyo. Hinahamon niya ako. Pero alam po ninyo, kumapit ako. I prayed, I kept my faith and trust in the Lord. I prayed to the divine mercy. Nagtiwala ako sa Kanya. Tulungan niya ako at hindi niya ako iiwan. Patatawarin niya ako. Kaawaan niya ako kung ako'y nagkulang man with my weaknesses. Alam po ninyo, sa awa ng Diyos, nakabalik ako. Nakabalik ako after my pilgrimage with Bishop Bart and Father Rocky in Oregon. Sinabi ko sa kanila, Bishop, pwede ba akong sumama na sa libatan? Tutuloy na po ako na maglingkod at magpahayag ng salita ng Diyos at palilingin ito pa rin ang aking commitment. Pero alam po ninyo noon, walang hiyayang demonyo. Nung gusto ko na po lumabas, itong commitment ring na ito, tinanggal ko na po. Tinanggal ko na. Sabi ko sa sarili ko, total lalabas na ako. Ayaw ko ng istorbo ito. Because this is my covenant that I will serve God and the people until the end. Gusto ko na itong itapon noon. Pero sa awa at biyaya ng Diyos, bumangon na po ulit. Nagmakaawa, nanalig sa Diyos. Buti na naman po. Hindi ko tinapon, hindi ko ipila sa pwede ang commitment ring ko, which is my commitment ring 32 years ago. Now, I am 36 in the prison. Thanks be to God. He was with me in my fight with the temptation of the devil. Mga kapatid, ito po ang hamon sa atin ngayong lahat. Bata, matanda, may asawa, wala. Ano ang personal na karanasan mo ng disyerto sa buhay mo?
Anong personal na karanasan mo ng disyerto sa buhay mo? Good luck sa inyong paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. Amen. Tumayo po tayo. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isa anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Belen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay at tinibig. Nanawag sa naroroon ng buhay mao. Nang may 3 araw ay nabuhay na muli. Umakyat sa langit. Nalaplok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at parito at rupong sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Sa pagsisimula ng Kwaresma, humingi tayo ng lakas sa Diyos upang mapaglabanan natin ang tukso tulad ni Jesus. Isama rin natin ang mga pangailangan ng mga kapatid natin na sa matinding krisis ng buhay. Ang ating tuturuan, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang himukin ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng tao na magbalik loob sa Diyos. May hatid nawa nila ang pagtanggap at pagpapatawad ng Diyos sa mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipagtanggol nawa ng mga namumuno sa mga bansa ang mga karapatan at kapakanan ng bawat tao upang makamit natin ang kapayapaan, lalong-lalo na sa pagitan ng mga bansang kasalukuyang may gera. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng bawat binyagang Kristiyano ang kinagisnan nilang pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng taong kanilang makakatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Salubungin mo ang mga kapatid naming yumao sa banal na piging sa kalangitan, kung saan ang iyong liwanag ay kanilang walang hanggang masisilayan. Isama din po namin sa ating panalangin ang kaluluwa ni na Eliseo, Esther, Elenita, Maria Teresa at Maria Cecilia Labampa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga nagpapasalamat sa Diyos, nagdiwang ng kanyang karawan, sa lahat ng humili ng mga panalangin, maglalakbay, at sa mga special edition, lalong-lalo na ang niling ni Marian Medes. Kayo din para sa mga may sakit nating kapatid, kamag-anak at kaibigan, para kay Bishop Ted Bacani, Father Elito Ignacio, Father Oding Moso, Josepa at Simeon de la Rosa, Emma Berlan, at yun din para kay Telma Mascarillas, sa lahat ng ating mga kapatid, kamag-anak, mga kasambahay na dumaranas ng iba't ibang karamdaman sa tuloy-tuloy ganap nilang pagaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Naway ang ating isang bayan ng Kristiyano, ang bawat pamilya ay ilayo sa lahat ng kapahamakan, karahasan at kalamidad at kabinsalaan. Bigyan sila ng kapayapaan at pagkakaisa ng tanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik natin lahat sa katahimikan ng ating mga puso, ang ating mga sariling kahilingan. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at tulungan mo kaming makilala at igalang ang dangal ng bawat tao, lalong-lalo na ang mga migrante at ang kanilang mag-anak. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.
Amen. Manalangin kayo mga kapatid na Panginoong ating pagkahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon na pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong maging marapat na hayan sa pagdiriwang namin ngayon, sa pagsisimula ng banal na panahon, ng 40 araw paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahon ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagdalikod niya sa tukso'y maging makasarili ay nagtuturo sa amin na harapin ang pagpapakamabuti upang kaysa niya ay maging malaya kami sa pagdulong sa paghuling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiaway ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, kayo mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinag-iis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun at tinabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon naman ang matapos ng punan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at tinamid. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa iyong pagpapatawa ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ngayong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco ang aming Santo Papa, Bartolome ang aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahihimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw, lalo-lalo na sina Josephine, Aldarico at Rosita, Isabel at Luis, lahat ng mga kalawang naghihirap sa purgatorio, mga walang nakakaalala, mga biktima ng karahasan o extrajudicial killing. Gayon din ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na ating pinagdarasal sa misang ito. Tahimik po natin silang alalahanin. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at karabating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, may ina ng Diyos, Ina pong bato. Kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santiago, San Blas, San Ezequiel, San Juan Maria Beni, San Agustin, Santa Faustina Kowalska, San Roque, San Padre Pio, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay magkaisa tayo na dumulog sa ating Ama sa panalangin tinuro ng kanyang anak na si Jesus sa malagaan ang Ama namin.
Gabayan mo kami ngayong nangamin. At kami sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming masaya. Para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at bago kami maglintulot sa tukso at iadya mo kami sa Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesu Cristo. Sapagkat Sa iyo ang kaliyan, ang pangyarihan, ang kapurihan, magkailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo lahat. At sumaiyon. Magilid natin bahagi ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, si Jesus ang ating Mesiyas, ang ating tagapagligtas. Ang kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayo na nagbabalik loob, nananalig sa Ebanghelyo at nakibahagi sa misyon at piling ng ating Panginoong Jesus. Panginoon, hindi mo karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. ipagsanggalan nawa ko ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay ng lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, pampaalad ng pag-ibig, matutunawa naming dalhin ng gutom at pananabik sa tunay na pagkain na bibigay buhay, upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. So muli po, maraming salamat at patuloy po tayo to observe yung mga discipline ng panahon ito ng Quaresma, pag-ayuno, fasting, and abstinence. Muli sa inyo lang po, maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo kayo habang ginagawa ng iyong ang pagbabasbas. Ama namin mapagpala, pamalagi mo kaming matapat sa pagsisikap na mabuhay sa diwa na ipinahayag ng paghahain ng katubusan na nagpapabago sa aming pag-iral upang panabikan namin ang iyong mga kaloob na nag-akay sa amin sa kalangitan sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyong magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na po ang ating misa, humayo kay taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos, wala na pong papala.